Kapatid, good morning. Ang ating pong tatalakayin ay paano nga ba natin lalo mararanasan yung kabutihan ng Diyos. Kapatid, unang Thessalonica chapter 5 verse 17. Sabi po dito ay palagi kayong manalangin. Kapatid, mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos kapag tayo ay lumalapit o tumatawag o nananalangin sa Kanya. Pangalawa kapatid, sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kapatid, pangalawa, matutong magpasalamat kung ano man yung ating pinagdadaanan. Kung ano man ang iyong pagsubok, kung ano man ang iyong nararanasan, matuto tayong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen? Pangatlo kapatid, sabi ng Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayoy magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pang-apat, mga magulang ko mga kapatid, sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula pa hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kapatid, ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. Ano man ang problema, ano man sitwasyon, kapatid, hindi mo kailangan tumingin sa mga makamundong bagay. Tingnan natin kung ano yung katuwiran ng Diyos at ipagpasalamat natin yung mga bagay na ating pinagdadaanan sapagkat iyon ay kalooban ng Diyos, at higit sa lahat matutong mga tuwiran na lakaran natin yung katuwiran ng Diyos. Good morning and God bless you po. Mahal ka ng Diyos. Pakisubscribe po kami.